Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May plano na ba kayo ngayong weekend? Huwag na kayo puro drawing. Kulayan na natin yan. Pakisali tayo sa isang grupo sa Makati na nagsasama-sama tuwing weekend para mag-watercolor painting. Sa dami ng problema sa trabaho, bahay at maging sa kalsada, paano kayo nagdi-distress? Ang nakilala namin na grupong ito, nagkikita-kita tuwing weekend sa mga cafe sa Makati para magpinta. Ito ang Weekend Watercolor Circle na tinatag ng architect na si Verhel. Every weekend, nag-gather kami just to relax, have fun, and to do watercolor. A platform or a space for us to connect. Yun yung pinaka-essence ng community namin. Kahit newbie sa pagpipinta, welcome daw na sumali sa kanila. Tuturuan naman daw kasi kayo ni na V at ang mga kasama niyang watercolor artist ng mga basic watercolor techniques. Mainly, we do kind of workshop pero more on jamming type of workshop. So, hindi lang siya very tiptoed or technical na workshop. Masaya nga kasi yung mga motivation ng mga joiners is iba-iba. Yung mga gusto lang nila mag-relax after a very tiring week. Yung iba naman gusto makalimot, parang nag-move on. Ang nagsimula lang na passion project ni V, ngayon ay meron ng mahigit 1,000 joiner o miyembro. Ang nurse na si Choi, sa pagpipinta raw na piling idaan ng mga stress niya sa trabaho. It provides comfort or different channel para i-express yung creativity kasi iba kaming fields. This created my passion to do arts or pursue some things other than what I do. I feel recharged every after session. Kung may mga gustong sumali, may page kami sa Instagram na pwede nilang i-DM. Everyone's welcome. Kapag may hobby tayo, nasa present moment tayo, kaya nababawasan yung overthinking at rumination. Mahalaga ito kasi ang hobbies, nagpapakalma ito ng utak. Tingnan natin na hindi lang pampalipas oras ang hobbies. Ito ay also a psychological tool para maibalik ang balance ng isip at damdamin. Kuya Kim, ano na? Ang pagpinta gamit ang tubig at pigment nagsimula noon pang sinaunang panahon. Nung Paleolithic era sa Europe, natural pigment ang ginamit para magpinta sa mga kuweba. Ang mga ancient Egyptians naman, watercolor ang pinangguguhit sa kanilang mga manuscript. Habang ang mga Chinese, ginamit nila ito sa painting at calligraphy. Ang watercolor na nakasanayan na natin ngayon, na-develop naman noong 19th century. Mixture ito ng 4 na ingredients. Pigment na siya nagbibigay ng kulay, gum arabic na nagsisibing binder, additives para mabago ang consistency, kulay at lifespan, at syempre, tubig. Pero alam niyo ba kung ano naman ang ginamit para ipinta ang tinuturing na oldest painting sa kasaysayan? Ito ang cave painting na nadiskubre noong 2017 sa Leang Karampuang Limestone Cave sa Indonesia. Ang imahe ng isang baboy damo, pinapalibutan ng 3 katao na pag-alamang hindi bababa sa 51,200 years ang tanda. Kaya ito ang tinuturing ngayong oldest painting sa buong mundo. Ang ginamit para ipinta ito, pinulbong ochre o earth pigment na hinaluan ng tubig. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.